Sa gabing ito, tatlong kwento na naman ang ating pag-uusapan. Kwento ni na Jamie, si Jen at si Iya ang bida sa SHS segment na ito. Thank you sa lahat ng mga nag-aabang channel members for making this episode possible. At syempre mga silencers at mga regular natin tigapakinig at nakikipagkulitan. Sorry po Mio, nakikipagkulitan sa ating premiere at live chat. Kung sakaling ito po ay umiere sa ating Hilakbot 24/7, maraming salamat. But unahin natin ang kwento ni Jamie. At ito pong kwento niyang ito ay meron pong attachment na video. Sumamaya pagkatapos po ng kanyang kwento, atin pong panoorin yung kanyang sinend sa akin. Actually, ito pong videong ito at ito pong story niyang ito ay galing na po sa piniem sa amin sa ating page at kung hindi nakakamali, piniem din niya sa akin sa Facebook ko to eh. So ito na ang kwento ni Jamie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kung hindi ako nagkakamali na feature na rin natin ang kanyang story dito sa SHS segment at alam ko na isama na rin sa isang episode na regular. Ito po'y may kaugnayan doon sa kanyang kwento ng pulang duwende. Tas may puting duwende, may itim na duwende pa yata doon sa isang puno daw po naninirahan. At itong punong ito ay naroroon lang sa likod ng kanilang bahay. So ang siste doon sa kanyang unang kwento parang nabati yung kanyang anak or parang natitipuhan yung kanyang anak. Something like that. Hanggang sa nagpunta sila sa albularyo. Ayan, para i-recall lang natin guys para malinaw at hindi kayo ma-confuse kung saan nanggaling yung kwentong ito. So ito ang katuloy. Nang magpunta daw po sila ng kanyang nanay sa isang albularyo, sinabi nung albularyo sa kanila na may nakikita daw itong puno na natumba at dun daw namamalagi yung duwende. Doon kami talaga kinilabutan ng husto, Sir Red, dahil wala pong kwenento si nanay doon sa albularyo. So parang ang nangyari, tinitest ko kung totoo bang kaya nitong albularyong nilapitan namin na magpagaling. At dahil sa kanyang mga sinabi na hindi pa po talaga namin na ikikwento at nakita niya agad sa hindi ko malamang anong klaseng vision ang meron siya, itong natumbang puno na kung saan doon daw naninirahan yung mga duwende, ikinilabutan talaga ako at naniniwala na may kakayahan talagang magpagaling itong albularyong ito. So balik naman tayo doon sa kwento ko na kung saan hinawakan niya yung kamay ko at sinabi niyang may bantay ako na duwendeng puti at galing naman daw itong duwendeng ito sa loob ng bahay namin. So sa dati ko pong ipinadalang kwento, nabanggit ko nga na may alaga nga kaming duwendeng puti at pamilya sila. Bali mag-asawa at may 2 anak, isang babae at isang lalaki. Yun po ay base sa aking pagkakasense sa mga nilalang na matagal na pala naming kasama sa bahay. Tapos ang sabi ni nanay, isa daw doon sa mga duwendeng iyon ay alaga ko na din. Tapos ang sabi pa niya ay kung gusto ko daw bang makita itong mga duwendeng ito. So sinabi ko sa kanya doon sa albularyo na ayaw ko. Baka kasi mabigla ako tapos hindi ko na makalimutan ang makikita ko. Tapos ang sabi sa akin ng albularyo, medyo bukas ang third eye ko kaya daw nagpapakita daw sila sa panaginip ko at hindi sa realidad. Kasi naman Sir Red, kinukontra ko talaga na hindi sila makita pero malakas yung aking pandama. So natapos na po yung session na yun at hinawakan niya yung ulo ko. Dinasalan ng albularyo at hinipan ako para daw sumara yung third eye kong yun. Subalit, ang buong akala ko ay okay na. Pero bumalik po ako after 1 month at nagpahilot naman ako kasi trinangkaso ako. Ang sabi naman niya ulit
ay punong-puno daw ng lamig yung katawan ko and guess what? May nakita siya. Bakit bukas na naman yung mata mo? Di ba sinara ko na yan? Bukas naman na ho, di ba? Anong itsura? Alam mo yung mata na parang nasisilaw? Ganoon ang itsura. Nakabukas bahagya yung third eye mo. Isinara ko na pero bakit nagbubukas pa rin yan? Kaya same procedure na naman po yung ginawa para maipasara yung third eye ko. Ang payo sa akin ni nanay nun ay wag ko na daw din hayaan na umaakyat ang akin din mga anak sa likod ng bahay. Lalo din sa natumbang puno kasi dun nga daw namamalagi yung duwende. Hindi raw makapasok sa bahay namin yung palang duwende, gawa nga nung alaga ko daw na pamilyang puting duwende. Madami din po siyang napansin sa mga anak ko at bali 3 po silang tinignan. Yung panganay ko daw ay may alaga din daw na pulang duwende pero mabait naman since baby pa daw siya ay meron nang nagbabantay sa kanyang ganun. Yung pangalawa naman, nakahagip nga daw po ng pulang duwende at hindi sinasadya ito kaya natipuhan siya. Habang yung huli, bunso ko namang babae. Ang sabi ng albularyo, kakaiba daw yung bunso kong anak. Hindi daw niya may paliwanag pero may kakaiba daw sa anak ko. Nangingiti pa nga yung albularyo kapag inuusisa ko kung ano. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat Jamie sa ibinahagi mong kwentong ito. Bitin ba? Guys, tama, bitin po. Actually nabitin din ako pero meron po siyang isusunod daw na kwento dito kaya yun ang inyong abangan at sana ay, alam mo kung meron pang idadagdag si Jamie sa ating mga ito katulad nitong karanasan niyang ito, isend mo agad sa ating Facebook page at i-messenger mo na para nang sa ganun ay ma-incorporate na natin sa isang compilation at mabuo ng tuluyan yung kanyang story. So siguro naman nasusundan ninyo yung kanyang kwento guys na sinabi niyo yung tungkol sa mga anak, may special din ability at meron nga mga bantay-bantay daw, kanya-kanya silang bantay at mga duwende-duwende. Pero sabi nga nila, ang mga duwende daw po kasi minsan na hindi daw natin kailangang i-judge sa kung anong kulay yung nire-represent nila or kung ano yung meron silang kulay. Just for example, pag sinabing itim kasi ang isip na natin masama na. Pero meron din daw talaga sa mga ito, maniwala man kayo sa hindi, na talagang alam mo yon, kabutihan at kaswertihan yung dadalhin sa isang family or sa isang tao na nakakakita nito. Meron na rin po tayong episode patungkol nito dito sa mga duwende-duwende na ito, lalo na yung duwendeng pula, duwendeng puti, di ba? Alam ko rin kay Jamie rin yun kung hindi ako nagkakamali dun sa SHS na iyon. Kaya pakicheck na lamang sa ating SHS at itype nyo lang SHS duwende, baka lalabas yun. Alam ko na-explain na natin yun. At sabi ko nga sa inyo, meron po siyang video na ibinahagi sa atin at parang itutour niya tayo sa backyard nila para may visualization tayo dito po sa kanyang kwento at nang ma-supplement kumbaga. Mainam din po na ganito rin ang inyong gawin kung sakaling meron man kayo natatago na mga video or photos, i-attach nyo na lang din po dito po sa ating mga stories na isasubmit ninyo, sa mga i-email ninyo na mga voice messages. Pwede rin naman po i-attach nyo po doon yung talagang pinaka-nakunan ninyong ghostly apparition, photos na may mga ghost kung sakali man, para ma-supplement lang natin at magkaroon tayo ng visuals kumbaga ay ipapakita natin din sa mga nakikinig sa atin ngayon. Pero bago po yan, order ka na muna ng kape ni Lola Trinidad sa ating HTV merch. Ang available na flavors ngayon, alam po may bago, limited stocks only, vanilla at ang coconut caramel na masarap din po kahit walang gatas, kahit hindi nyo nalagyan ng asukal. The best ang sarap, grabe. Itong coconut caramel, try nyo na, must try talaga ito sa kape ni Lola Trinidad. Marami tayong hazelnut,
pakyawin nyo na pati po yung butterscotch. Maraming salamat sa lahat ng mga recent purchases at sa mga nagbabalik po, mga repeat orders natin. Thank you so much. Salamat. Anyway, eto na ang video na isinend po sa atin ni Jamie. Nagsasalita po kasi siya dito at eto ang kanyang ibinahagi na video attachment sa Messenger. Boss, ito yung likod namin. Medyo madamo. Tapos, kung saan nakuha ng anak ko yung sinasabi kong alaga niya or nakakursunado sa kanya. Dito po yun. Yan. Kung kita po sa camera, yan po, yung natumbang puno. Dito kasi siya naglalagay. Yan. Dito siya naglalagay. So tulad din po ng sinasabi ko sa inyo kanina guys, kung sakali meron din kayong katulad nito kay Jamie na video or photo, sabi ko sa inyo, i-attach nyo na rin po yan sa inyong isa-submit na kwento or sa inyong VM para nang sa ganon ay maipakita din po natin at nagkaroon tayo ng visualization doon po sa pinaka-location kung saan naganap itong mga kwento ninyo. Okay ba? sindakstories2008@gmail.com lamang ang email na inyong pagpapadalhan. Second story naman po tayo and by this time, ito ay galing kay Jen. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ako nga po pala si Jen at matagal na rin po akong silent listener. Solid HTV Positive for 2 years and counting at nagsimula po ako makinig sa inyo sa inyong YouTube channel and honestly, ikaw ang pinaka... Okay. Wag na, baka kiligin, masamang kiligin kasi yung mga huling nagsabi nito sa amin nawala na lang din eh. Iniwan din kami. Merong hugot. Red Diaries Tagalog Love Story. Sa puntong ito alam ko meron tayong episode yung kina Benjomar at kay Shine yung kwento nila. So paki-check na lang po yun. Total hugot lang din. Isundot na natin yan. But anyway, basta there's something daw sa voice natin na nakaka-addict. Okay, salamat. Matagal ko na rin pong gustong sumulat pero nauudlot dahil busy din po ako sa aking work. So ngayon lang po ako nakakuha ng timing. So ang ikikwento ko po ay tungkol sa karanasan ng tatay ng katrabaho ko. Ito po hindi kasi mawala-wala sa isip ko since day 1 na ikwento niya to sa akin. Ayon po sa kanya, ang kanya pong mga magulang ay sabay daw pumapasok sa trabaho gamit ang motorsiklo. The usual po na ang papa niya ang driver at yung mama naman niya yung angkas. Isang umaga, habang papasok na nga po sila sa trabaho, yung mama niya po kasi ay isinasabay na ang pagtapon ng basura tuwing umaga dahil nadadaanan naman daw po nila yung tambakan ng basura. So bumaba na po yung mama niya para itapon yung basura at nung pabalik na daw po siya para sumakay ulit sa motorsiklo ay nakita niya na umalis na yung asawa niya at naiwan na siya. Tinawag niya nga ito. Tinawag din daw niya yung pangalan at isinigaw na nga daw po niya pero hindi daw siya narinig at tuluyan ng umalis. Naiwan yung kanyang mama na galit at hindi daw makapaniwala. Siguro nga po ay dahil nagtataka siya na bakit bigla na lang iniwan yung asawa. Kaya ang ginawa po ng mama niya ay umuwi na lamang pabalik sa bahay nila dahil malapit lang naman ang pagitan ng bahay at yung tapunan ng basura. Umuwi siya pabalik at hindi na rin daw tumuloy sa trabaho dahil wala din naman kasi siyang dalang pera sapagkat hatid sundo naman po siya ng asawa niya at free meal din daw kasi sila sa trabaho. Kinagabihan, pag uwi daw ng papa niya galing sa trabaho,
Galit na galit nga daw pong sumalubong ang mama niya at pinagmumura yung kanyang asawa. Ganito daw po ang kanilang naging konvo. Ang sabi nung mama, "Bakit mo ako iniwan ka agad? Hindi tuloy ako nakapasok sa trabaho." "Paanong iniwan? Ikaw nga tong iniwan ako dahil hindi kita nakita nung susunduin na kita, no?" "Ano ka ba? Hindi naman ako nakapasok sa trabaho. Matapos kong itapon yung basura kaninang umaga, umalis ka na kasi. Tinawag pa nga kita pero hindi mo ako narinig. Kaya bumalik na lang ako dito sa bahay." "Ha? Sumakay ka naman sa motor ko ha. Naramdaman ko nga na umangkas ka. At isa pa, nung tumigil ako sa pabrika na pinapasukan mo, nakita kitang bumaba. Ano ka ba? Tinatawag pa nga kita kasi hindi ka pa nag-kiss sa akin. Pero tuloy-tuloy ka lang kaya hinayaan na lang kita." Ay, di daw nag-kiss. So doon na po nang hilakbot yung papa niya at silang magkakapatid. Pati yung mama niya dahil sa narinig at inamin ng papa niya. Ang sabi po nung katrabaho ko, matapos daw ang nangyaring iyon, may ilang beses pa po silang nakaranas ng pagpapakita ng doppelganger ng mama niya sa iba't ibang paraan at makalipas nga po ng 1 taon, pumanaw ang mama niya dahil sa sakit. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yan lang po muna sa ngayon, Sir Red, at maraming salamat and God bless po sa inyo. And sabi niya, okay. So salamat sa iyo, Jen, kung kailan ka man nag-check out at talagang nakatikim nung kape ni Lola Trinidad. Sabi niya dito, bumili po pala ako sa Shopee ng kape ni Lola Trinidad na butterscotch. Looking forward na matikman ko yun. Kagabi lang po ako nag-add to cart and nag-place ng order. Oy Jen, nakatikim ka na ba? Bigyan mo naman kami ng update kung natikman or nakarating na ba sa iyo. O pa-review na lang din sa ating HTV merch ha. Once again, sa lahat po ng mga maghahanap ng kape ni Lola Trinidad, kasi may lumalabas po na ibang kape ni Lola Trinidad pero hindi po store namin, hindi po yung online store sa Shopee. Basta once na naghanap kayo ng hilakbot merch o kaya hilakbot na t-shirt o kaya ito, kape ni Lola Trinidad na lang, always check yung pangalan ng store. Okay? Kape ni Lola Trinidad, tapos pag HTV merch yung store, yun po, sa hilakbot po yun. Okay? So para hindi po kayo mabudol ng ibang mga nagkakape ni Lola Trinidad. Alam ko po may mga gumagawa kasi nun sa Shopee ngayon. Tapos ang mahal nung patong nila. Wala po kaming reseller guys ha. Take note, wala po kaming reseller. Opo. So kami lamang po fresh from talaga to, Sagada at saka yung aming pinagkukunan sa Baguio. At yun po yung sinasabi sa atin ng mga admin kasi ito yung concern nila, baka kung saan saan kayo nakaka-order tapos kung ano-ano nang ginagawa nila sa packaging. Please, HTV merch lang po yung pangalan namin at yung online store na natatangi sa Hilakbot doon po sa ating Shopee. Okay? Anyway, salamat sa iyo Jen at kahit papano natikman mo na, balikan mo kami kung nakapag-check out ka pa ng iba. Once again, must try coconut caramel at yung vanilla. Okay? So medyo kinilabutan ako dito sa kwento ito, although dun pa lang sa kalagitnaan ng takbo ng kwento niya, alam ko na kung anong mangyayari. Oo, di ba? Kasi parang alam niyo na yan, sigurado kayo din kapag used to it ka sa ganitong klase mga kwento. Pero unfortunately, hindi maganda yung naging ending niya dahil may namatay, di ba, sa sakit. Yung mama niya na laging ginagaya ng doppelganger. Ano ba yung nagiging take ninyo? May panibago bang mga ideas kayong mga nare-research recently tungkol sa mga doppelganger at kung gaano katotoo at bakit ina-associate siya sa mga kamalasan and death? Di ba? So kung meron man, paki-comment na lang po yan. Syempre sa baba ng ating
videong ito dyan po sa comment section na kung saan nakikita nyo dyan ata yung playlist link ng ating SHS 2024 para ma-binge listen po ninyo. Binge listen po yun, ibig sabihin marathon ha, yung ibig sabihin para mas madali ninyong mapakinggan. So tuloy-tuloy naka-playlist na lahat ng episode kaya binge listen, sabi nga nila yung tuloy-tuloy yung pakikinig, yung ganon para mas maintindihan nyo. Huwag na tayo masyadong rely sa pinaka-definition. Hindi po yan bingi listen. Meron po kasi nagsabi bingi listen. Ano bingi listen? Binge listen po yun. Bingi tas pakikinggan. Ay, nako. Anyway, third and last story na po tayo guys. And by this time, mula naman po ito kay... Ano to? Laya ba? Laya or Iya? Kasi parang small letter L to eh. But anyway, sige, ito na. Ang kanyang story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hindi ko po real name ito, Sir Red. I've been a silent listener dito po sa inyong podcast at maging sa inyong YT. And every time na naboboring po ako sa paglalabas, sa pagsusulat at nakatambay sa library ng school namin, kayo po yung aking pinakikinggan. Sorry po kung pangit yung pagkakasulat o pagkakakwento since first time ko lamang po na mag-send ng aking kababalaghan story. Since nung ako po ay bata, wala naman po talaga ako na-experience na kababalaghan or whatsoever. Pero ewan lamang kung bakit nung tumungtong na ako ng grade 9, dun po nag-start yung mga nararamdaman ko. And worst, nakakakita po talaga ako ng mga mumu. Tanghaling tapat kasi iyon noon, Sir Red, at uso po kasi sa amin na maghatid or magbigay ng pagkain sa kapitbahay bilang pakikisama lalo na kung may occasion. So naghatid po ako ng ulam sa katabing bahay namin which is yung bahay ni na Ate Apple. I-describe ko lamang po yung bahay. So 2 palapag po yun and then may rooftop kung saan pwedeng maglaba or magsampay. May malaking bintana sila sa left side ng first floor and then gate naman sa right side. So ako, kumatok po ako hanggang sa meron po akong makitang tao o magbubukas ng pinto. Kaso wala pong sumasagot. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay sumilip doon sa bintana nilang sliding dahil meron din po doon nakakabit na mosquito net and then may kortina pero nung sumilip po ako, open yung sliding na bintana pati kortina at naka-open kaya kitang kita mo ang loob. Pagkasilip ko po, meron po ako nakitang babae na naka all white, nakatalikod at nanonood ng TV. So tinawag ko at sinabi kong, Ate Apple! Pero nagulat ako dahil hindi po siya lumingon sa akin. Kaya kinatok ko na lamang po sila muli. Malakas na yung pagkakakatok ko para mas marinig niya. Pero ang pinagtataka ko nun, si Ate Riza na galing ng rooftop ang sumagot at sabi niya pagkababa, Bakit? Ano yun? Naglalaba kasi ako sa taas hindi kita marinig. Ate Riza, ito po pala yung ulam nyo pinabibigay ni Mama. Andyan po ba si Ate Apple? At nagsitaasan ng balahibo ko talaga sa katawan, Sir Red. Lalo nang sinabi niyang, Wala, pumasok siya. Bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, Sir Red, na may nakita akong babaeng nakaputi na nanonood kanina sa baba. Nginitian lang po ako ni Ate Riza. Sabay sabing, Halaka. Halaka. Anong halaka? Halaka, nagpakita sa iyo. Halaka, nagpakita sa iyo. Akala ko po, yun na yung last na makikita ko yung figure na yun. Kaso hindi pa pala. Yun lang pala yung pinakauna. Maraming salamat Sir Red at sana'y mapansin at ma-update po ako kung kailan po ito mapopost.
Well, alam ko na-update ka na ni Admin RJ o kaya ni Admin Clay, kaya sana ay napapakinggan mo sa puntong ito habang ikaw ay kung ano man ang ginagawa mo. Thank you sa mga katulad mo, mga estudyante pa lang na nagbabahagi ng kanilang kwento dito at nagiging, alam mo yun, habit nyo na yung pakikinig. Try nyo rin yung radio.org. Diyan po yung ating music station na Red FM Philippines at syempre ang ating Pinoy Horror Radio na katumbas ng Hilakbot 24/7 sa YouTube. 24/7 streaming po yan. So sulitin nyo na rin po na makinig ng Hilakbot 24/7 habang naririyan po yan dahil soon baka malay nyo bigla na namang mawala yan. But anyway, thank you sa lagi-lagi po na nakikinig, lalong-lalo na sa Hilakbot 24/7 katulad ni Welan at ni Sincerely Alexa. Thank you very much. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So once again, sa lahat po ng mga magpapadala ng kanilang kwento, sindakstories2008@gmail.com lamang ang email. At kung sakali man meron kayong VM, i-record nyo na po yan sa alam mo yun, sa hindi maingay, sa tahimik na lugar at nang sa ganun ay syempre yung boses po ninyo ang mangibabaw, yung boses po ninyo mas madinig natin pagdating po dito syempre sa inyong mga AVVM. And kung halimbawa man sa inyong story, kung hindi man VM, i-type nyo na lamang po. Ayusin nyo na lamang po guys para nasa ganun dire-diretso and kahit raw po natin, hindi na natin i-edit, kahit pa paano mai-record natin agad at maisama. At kung meron man kayo mga photo attachments, audio recording ng parang siguro mga nakakatakot na capture ninyong audio, na capture ninyong video or image sa mga photos ninyo, pwede nyo po yung i-attach sa email at sa story na inyo pong ipapadala. Okay po ba yon? Sa lahat na hindi pa nababasa, please bear with me. Sana po'y maintindihan ninyo, mahina ang kalaban. Promise, lahat tatapusin ko po. At lahat, ibig ko sabihin, ay akin pong inanarrate para lang syempre worth it naman ang inyong paghihintay. Ako po muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Saturday and Sunday 9 PM yan po ang habit natin. Weekender na po ang Subscribers Hilakbot Stories. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, mga solid HTV Positive listeners at mga channel members, para lahat tayo ay kapit na kapit sa matigas at himas na himas sa madulas. Solid HTV Positive forever. Salamat guys. I love you all. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.